أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong araw po ay pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral patungkol sa mga aral mula sa mga kwento, talambuhay ng mga propeta. At ngayon po ang pangalawang pag-aaral natin patungkol sa kwento ni Propeta Ibrahim a.s. o si Abraham. At meron po tayong part 1 at ito po yung part 2. At naipaliwanag natin na noong si Propeta Ibrahim a.s. ay gustong sunugin ng kanyang mga nasyon dahil sa nangyari na makikipag-usap sa kanila patungkol sa mga ribulto. At pagkatapos ay siya ay nakaligtas o niligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay naghijrah, umalis doon sa lugar sa Iraq at siya ay lumabas papunta sa tinatawag na Sham. At isa sa mga nabanggit natin na pinakahuli na ating napag-usapan ay yung pakikipag-usap niya sa isang hari na siya ay nag-aangkin na siya ay isang Panginoon. At yun din ay nabigyan din ni Propeta Ibrahim ng linaw ang kanyang at ang kanyang mga sinasabi at dahil doon ay walang maisagot ang hari na iyon. At pagkatapos siya ay naghijra, si Propeta Ibrahim a.s. kasama niya si Sarah, at dito siya ay dumaan sa isang lugar sa Egypt o sa Masr o sa Misr sa Egypt. At dito merong isang tao dito na isang pinuno, isang hari na kung saan lahat ng nagugustuhan niyang babae. Isa ito sa mga kwento na nabanggit sa hadith na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Imam Bukhari at saka Imam Abu Dawud na si propeta sallallahu alaihi wasallam o si propeta Ibrahim alaihi salam ay hindi siya nagsinungaling maliban sa tatlo. Nabanggit natin ito. Yung sinabi niya na siya ay may sakit at ang kanyang ibig sabihin dito ay yung kanyang karamdaman dahil sa ginagawa ng mga tao na pagsamba sa mga ribulto. Pangalawa ay ang gumawa niyan ay yung malaki sa kanila nung sirain niya yung tinatawag na mga ribulto at ang kanyang sinasabi doon ay yung kamay niya, ito daliri niya, yung malaki sa kanila. Yun ang isa sa mga kahulugan na pinaliwanag ng ating mga ulama. At pangatlo, nung sabihin niya sa hari na ito, itong kukunin natin na kwento, inshallah, na si Sarah ay kapatid niya. Dahil doon sa tao na yun, yung hari na ito, kapag nagustuhan niya yung babae, ay itatanong niya kung may asawa. At kapag may asawa siya, papatay niya yung asawa, yung lalaki, para kunin niya ng by force ang babae na ito na magugustuhan niya. At nung sila ay pumasok dito sa lugar sa Egypt, ay sinabi ng mga kasamahan ng hari na ito na mayroong napakagandang babae na pumasok dito sa Egypt na may kasamang lalaki. At itong babaeng ito ay sayo lamang ito na babagay, napakaganda niya. Okay? So ngayon, sinabi niya at tinanong niya si Ibrahim kung kaano-ano niya itong si Sarah. At sinabi ni Propeta Ibrahim a.s. kay Sarah na kapag tinanong ka, ay sabihin mo na ikaw ay kapatid ko. Dahil walang Muslim sa panahon ngayon maliban sa ikaw at ako doon sa lugar nila. At dahil doon, sinabi niya na dahil ikaw ay kapatid ko sa Islam. So yun ang kahulugan niya doon, ikaw ay kapatid ko sa Islam. At dahil doon, tinanong ng hari na ito, si Ibrahim, sinabi niya na yan ay kapatid ko. Pero ang hangarin niya ay kapatid niya sa Islam. At tinanong din si Sarah kung kaano-ano niya si Propeta Ibrahim a.s. at sinabi niya na kapatid ko si Propeta Ibrahim a.s. o si Ibrahim. At dahil dito, si Propeta Ibrahim a.s. nung kunin ng hari na ito, si Sarah, ay siya ay tinatawag na bumalik kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagsagawa ng sala, nagsagawa ng panalangin para mailigtas si Sarah at siya mula sa hari na ito na delikado ang kanyang ginagawa dahil sa masama ang kanyang ginagawa dahil sa kapag nagustuhan niyang babae
ay ito ay tinatawag na sinasamantalan niya. Pinagsasamantalahan niya dahil sa kanyang kapangyarihan o kakayahan dahil siya ay isang hari. So dahil dito, sa kanyang panalangin, noong pumasok yung hari na ito doon sa lugar kung saan nakalagay si Sarah, ay gusto niyang pagsamantalahan. Gusto niyang pagsamantalahan, gumawa ng masama kay Sarah, ngunit kapag gagawin niya ang bagay na ito, ay para siyang ginagapos na hindi na siya makagalaw. Hanggang sa nung wala na siyang kakayahan, ay sinabi niya kay Sarah na manalangin ka sa Diyos mo para ikaw ay pakawalan ko. At yun ay ginawa ni Sarah at yun naman ay tinatawag na parang nawala yung nakatali sa kanya. Nakakagalaw na siya. At gusto niya uling balikan si Sarah. Pero ganun pa ang nangyari 3 beses na para siyang tinatali na hindi siya tinatawag na makagalaw sa kanyang mga kamay at para siyang na-paralyze dahil sa ito ay tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Sarah sa gustong gumawa ng masama sa kanya. At ito ay dahil din sa panalangin ni Propeta Ibrahim alayhi salam sa kanya. At dahil dito, noong 3 beses hindi na niya kaya, sabi niya, manalangin ka sa iyong Panginoon dahil ikaw ngayon ay papaalisin ko, papalayain ko. At dahil doon, hindi na inulit ng hari na yon, bagkus nagbigay siya ng isang alipin na si Hajar. Siya ay pinalayan niya si Sarah at pagkatapos ay sabi niya sa kanyang mga alipin na ibigay niyo sa kanya si Hajar para sa kanyang tinatawag na maging katulong nila. Okay. So dahil dito, dumating si Sarah kay Propeta Ibrahim alayhisalam at sinabi niya anong nangyari at sabi niya, kinuwento ni Sarah itong mga nangyari at sinabi niya na ito yung tinatawag na kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit po sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit na magtipon ang lahat ng tao dito sa mundo, kasama ang mga jin, na sila ay gagawa ng kasamaan sa iyo, ay hindi nila magagawa maliban sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din, na kahit magtulong-tulong ang lahat ng tao dito sa mundo, kasama ng mga jin, kapag gagawa sila ng kabutihan sa iyo, kapag ito ay hindi ginusto ng Allah, ay walang kakayahan ang sinuman maliban sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya narapat po na isang aral na mapupulot natin dito ay ang tunay na tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil dito, kasama sa nangyari, paglabas nila doon, sila ay tinatawag na umalis papunta ng Palestine, papunta ng Sham. At dito ay matagal na panahon na hindi nagkaanak si Propeta Ibrahim alayhisalam at saka si Sarah. So naisip ni Sarah na ipagkaloob niya itong si Hajar kay Propeta Ibrahim alayhisalam para maging asawa niya. At dahil dito ay nagkaanak sila at ito si Propeta Ismail alayhisalam. Dito ipinanganak si Propeta Ismail alayhisalam. Ngunit hindi naging maganda kay Sarah na asawa ni Propeta Ibrahim alayhisalam ang naging resulta nito. Nagkaroon siya ng inggit, normal ito, likas ito sa isang babae. So nagkaroon siya ng inggit dahil sa matagal na silang walang anak ni Propeta Ibrahim at nagkaanak si Hajar kay Propeta Ibrahim alayhisalam. At dahil dito ay si Propeta Ibrahim alayhisalam ay sobra yung pagmamahal niya. Sobra yung kanyang pagmamahal kay Ismail alayhisalam dahil matagal siyang hindi nagkaroon ng anak. At dahil dito, nagkaroon ng inggit na sinasabi natin na ito ay likas sa isang babae. At dahil dito, napansin ito ni Propeta Ibrahim alayhisalam at isa sa mga inutos sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ilayo niya si Hajar kay Sarah at ang anak ni Hajar na si Propeta Ismail alayhisalam. At dito nangyari yung kanilang paghijra papunta ng Makkah. Dito nangyari yung paghijra galing sa Sham, sa Makkah, at ito ang binanggit sa Banal Quran sa Surah Ibrahim, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baytikal muharram Rabbana liyuqimus salah
faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. At dito nangyari yung sila ay naglakbay papunta na Makkah. Ilan ang layo nito? At pagdating nila sa Makkah, ay merong dalang konting pagkain si Hajar para sa kanya at para sa bata na si Ismail. Dahil maliit pa lang itong si Propeta Ismail alayhis salam. At nung sila ay nasa Makkah, ang Makkah, sino mang nakapunta na Makkah, makikita natin ito ay mga bundok. Ang magkakatabi dito, mga bundok, itong sa tinatawag na Makkah, at walang tubig doon. At noong paalis na, iniwan sila doon ni Propeta Ibrahim alayhis salam at sumunod si Hajar kay Ibrahim at tinatanong niya, si Propeta Ibrahim, iiwan mo ba kami dito na walang tao dito? Iiwan mo ba kami dito na walang pagkain dito, walang tubig dito? Hindi nagsasalita si Propeta Ibrahim alayhis salam. Ito ay napakahirap sa kanya, pero ito ay pagsubok. Ngunit nagtanong, isa lang ang napansin ni Hajar. Ito yung tiwala niya kay Propeta Ibrahim alayhis salam. Isa lang ang tinanong niya, pinakahuling tinanong niya kay Propeta Ibrahim alayhis salam. Allahu amaraka bihada? Ang Allah subhanahu wa ta'ala ba ang nag-utos sa iyo na iiwan mo kami sa lugar na ito? Sabi ni Propeta Ibrahim alayhis salam, Naam. Yan ay totoo. Ang Allah ang nag-utos sa akin. At dahil nalaman niya, narinig niya mismo kay Propeta Ibrahim alayhis salam na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-utos, ay nagkaroon siya ng tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang sinabi na kung si Allah, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang may kagustuhan nito, ay tunay na hindi kami pababayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang aking anak. At dahil dito, umalis na si Propeta Ibrahim. Pagkalagpas ay nagtago siya sa likod ng likod ng bundok o likod ng paningin para hindi siya makita ni Hajar, at siya ay nanalangin. At dito yung pinalangin niya, O aking Panginoon, inni askantu min durriyati biwadin. Ito ay pinatira ko dito yung aking anak at ang kanyang asawa sa lugar na walang tubig, walang pagkain. Rabbana liyuqimus salah faj'al afidatahum minan nas. At yung mga dua ni Propeta Ibrahim alayhis salam na pangalagaan niya itong pamilya niya at magkaroon ng mga kahanap buhay, pagkain at mga tao sa lugar na ito. Ito yung panalangin ni Propeta Ibrahim alayhis salam. At dahil dito nagkaroon ng Zamzam, nagkaroon ng lahat ng mga biyaya na napakarami na makikita natin sa Makkah. Mga halaman, mga prutas na gusto natin kainin, makikita natin dyan. Kahit na ito ay tinatawag na mga bundok, pero makikita natin ito. Ito ay isa sa mga panalangin ni Propeta Ibrahim alayhis salam at naging payapa ito. At dito ang isa sa mga talata na nabanggit na ito yung pinakaunang ipinatayo na bahay-sambahan para sa mga Muslim. At dito, iniwan sila ni Propeta Ibrahim alayhis salam. At ito yung isa sa mga kwento na nangyari doon sa tinatawag na oras na yun nung naubos na yung pagkain at tubig ni Hajar. At siya ay umakyat. Dito, umakyat sa bundok na maliit na ito yung tinatawag na As-Safa. At pagkatapos ay tumitingin siya ng mga tao o pagkain o saan, pero wala siya makita. Hanggang sa tinatawag na bumaba siya. Pagkatapos ay tatakbo siya. Makikita niyo sino nakapunta ng Sa'i, Safa wal Marwa. Mayroong ilaw na green doon. Doon tumatakbo si Hajar na walang katao-tao doon. Pagkatapos ay magpapahinga siya, aakyat siya doon sa tinatawag na Marwa. At ganun din, natitingin siya ng mga tao o kaya ay kung saan mayroong pagkain. Pagkatapos ay babalik siya sa Safa at siya ay bumalik dito ng tinatawag na 7 beses. At kaya siya yung pinakaunang nagsa'i. Kaya kapag tayo ay magsasagawa ng Hajj, kapag tayo ay magsasagawa ng Umrah, tayo ay nagsasagawa ng sa'i. At ang unang nagsa'i dyan, yung tumakbo dyan, ay ang ating nanay na si Hajar. Dahil sa siya ay naghahanap ng pagkain, naghahanap ng tao. So siya ay 7 beses na nagbalikan sa bundok ng Safa at saka ng Marwa. Ngunit nakarinig siya ng boses
At pagkatapos pumunta siya doon at dumating si Anghel Jibril at siya yung humukay ng tubig na Zamzam nang galing mismo sa kung saan nakalagay doon sa tabi ni Propeta Ismail alayhi salam, at dito ay nabuo yung tubig na Zamzam. At sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, tinawag itong Zamzam dahil ito ay tinipon. Tinipon, hindi siya hinayaan ni Hajar dahil natakot siya na baka maubos itong tubig na ito, kaya tinipon niya yung tubig na ito. Ito ay tinatawag na isa sa mga miracles dahil ang tubig na Zamzam sa panahon ni Propeta Ibrahim alayhis salam, gaya na nasabi natin, na ito ay meron na hanggang sa panahon natin ngayon ay meron tinatawag na ma Zamzam na hindi na uubos. Allahu Akbar. At ganoon din na pagkaraan ng tinatawag na nagkaroon ng tubig at mga ilang araw ay mayroong dumaan doon. Alhamdulillah, ito sa mga dua ni Propeta Ibrahim alayhis salam. Merong isang tinatawag na tribo na tinatawag na Jurhum. Sila ay mula sa tinatawag na tribo ng mga Arabo, origin ng mga Arabo, at sila ay naghahanap ng may mga tubig. At nakita nila, dumaan sila sa Makkah, nakita nila na may mga tinatawag na mga ibon sa lugar na ito, at dahil dito ay pumunta sila at nakiusap sila kay Hajar na makituloy sila doon sa lugar na yon. Sinabi ni Hajar sa kanila na papahintulutan ko kayo na manatili sa lugar na ito, pero ang tubig na ito ay wala kayong karapatan dito na aangkinin ang tubig na ito. Pumayag sila at doon dumami ang tinatawag na mga tao hanggang sa paglaki ni Propeta Ismail alayhis salam. Hindi siya Arabo, siya ay nakapag-asawa ng Arabo, kaya siya ay naging Arabo dahil ang mga tao doon sa Makkah ay ang tribo na Jurhum, na sila ay mga pure na mga Arabo. Kaya si Propeta Ismail alayhis salam ay siya ay tinatawag na naging Arabo dahil sa yun ang yung kinalakihan niya. At ganoon din nakapag-asawa siya doon sa kanila at doon nagkaanak. At doon nanggaling ang ating propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang din sa mga kwento noong lumaki na si Propeta Ismail alayhis salam ay yung pagkakatay sa kanya ni Propeta Ibrahim alayhis salam. Isa sa mga pagsubok na dumating sa kanya dahil nakita ng Allah subhanahu wa ta'ala na sobra yung pagmamahal ni Propeta Ibrahim alayhis salam kay Propeta Ismail. Dahil matagal siyang hindi nagkaanak, matanda na siya nung nagkaanak siya, at isa lang ang kanyang anak, kaya sinubukan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito makikita natin yung tinatawag na iman o pananampalataya ni Propeta Ibrahim alayhis salam, kaya tinawag siyang ama ng mananampalataya. At dahil dito, sinabi ng Allah sa Banal Quran, وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. At dito, Surah As-Saffat, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na Rabbi habli ito, nagkaroon siya ng anak pagkatapos falamma balaga ma'ahu sa'ya, noong lumaki na si Propeta Ismail alayhis salam at sobra yung pagmamahal sa kanya ni Propeta Ibrahim alayhis salam. Si Propeta Ibrahim alayhis salam siya ay pumunta ng Sham pero bumibisita siya kay Propeta Ismail at sa kanyang asawa na si Hajar. At dahil dito siya ay nanaginip. Sabi sa aya na ito, inni ara fil manami inni adbahuk, nakita ko sa aking panaginip na ikaw ay aking kakatayin. Subhanallah. Isa itong pagsubok. At ang mga propeta ay hindi sila tinatawag na napapaglaruan ng mga syaitan o iblis dahil sila ay mga propeta. Kaya ang kanilang panaginip ay ito ay totoo kapag sila ay nanaginip. At dahil ito, pinanaginipan niya, nakakatay niya. Kaya sabi niya, tingnan mo kung ano ang ano sa palagay mo. Sinabi ni Propeta Ismail alayhis salam, Qala ya abati if'al ma tu'mar. O aking mahal na ama, gawin mo kung ano ang ipinag-utos sa iyo at satajiduni insyaallahu minas sabirin. At pagkatapos sinabi dito na satajiduni insyaallahu minas sabirin. Makikita mo, sabi niya,
na ako ay isang tinatawag na magtitiis. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, na ako'y magtitiis dahil ito ay utos sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito ay kakatay niya si Propeta Ismail alayhis salam, kahit sobrang pagmamahal niya, pero utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito natin makikita yung iman, lakas ng iman ni Propeta Ibrahim alayhis salam. At nung gusto niyang katayin, ay ito ang isa sa mga wafadaynahu, ba't yung bidabhin, pinalitan sa kanya. Hindi sa Dr. Ru'ya, o dito sa mga ibang binanggit na mga aya, na dahil dito, nung gusto niyang katayin, dumating si Iblis, at sinabi niya, ito isa sa mga ibang mga riwaya, dumating si Iblis, bakit mo kakatayin ang anak mo? Tapos si Ismail din, bakit kapapayag? Subhanallah, ito yung wiswas ni Iblis, yung mga bulong ni Iblis, at yun, pinagbabato nila. Ito sa mga riwaya, na nabagit natin mga ulama, at kaya kapag tayo ay pupunta sa tinatawag na Hajj, yung Jamarat, yung nakapagsagawa ng Hajj, yung pinagbabato doon, pero kapag tayo magbabato doon, hindi natin isipin na nandun si Iblis na babatuhin natin. Kundi ito ay ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at dapat nating gawin bilang pagsunod kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero nabanggit po ng ating ibang mga nagsulat ng history, nakasama ito sa dahilan na pinagbabato ni Propeta Ibrahim alayhis salam si Iblis dahil sa kanyang pagbubulong na hindi gawin ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero buong-buo ang iman ni Propeta Ibrahim alayhis salam na ito ay sasagawa niya dahil ito utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil dito ay pinalitan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang tinatawag na tupa. Nung kanyang kakatayin na si Propeta Ismail alayhis salam ay dumating ang isang revelasyon kay Propeta Ibrahim alayhis salam, kapahayagan na tunay na nalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong iman o pananampalataya, kaya ito ay pagsubok sa iyo, nakapasa ka sa tinatawag na pagsubok, at dahil dito ay tinatawag na pinalitan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na isang tupa. At dahil dito, kada Eid al-Adha ay obligado sa may kakayahan, which is napakainam po. Maaring ang mga ulama sinabi ng iba obligado, ang iba naman ay sunna muakkada, na tayo ay magkatay sa araw ng Eid. At ito ay bilang panggagaya sa sunna na ginawa ni Propeta Ibrahim alayhis salam na kanyang pagkatay sa isang tupa, na ito ay dapat ang kanyang kakatayin ay ang kanyang anak na si Propeta Ismail alayhis salam. Ito ay pagsubok sa kanya at siya ay nakapasa at pinalitan ito sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tupa. Isa ito sa dapat nating mapulot na aral, na tayo ay magtiis sa mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil tunay na kapag tayo ay nakapagtiis, nakapasa, ang ating katimpala ay ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay magtatagumpay sa bagay na ito kapag tayo ay nagtiis. Ang pagtitiis at pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, isa po sa napakahalagang bagay sa isang mananampalataya. Ganon din, isa sa mga nabanggit ng ating mga ulama na kwento ni Propeta Ibrahim alayhis salam at saka si Propeta Ismail alayhis salam ay yung kanilang pagpapatayo ng Kaaba. Yung Kaaba ngayon nakikita natin, nabanggit sa ibang mga riwaya na ito ang unang nagpatayo nito ay si Propeta Adam alayhis salam, pero sa Quran sa Sunnah wala pong nabanggit, kundi sa Quran ay nabanggit ang unang nagpatayo ay si Propeta Ibrahim alayhis salam. Sinabi sa surat Ali Imran, inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil alamin. At dito sinabi ng Allah, ang unang ipinatayo na bahay-sambahan para sa mga tao ay bibakka. Ayan, nabagay sa ibang mga talata sa Biblia, bakka. At sa Quran, yun, bakka, na ito ay tinatawag na Makkah, wa hudan lil alamin. Na ito ay pinatayo, fihi ayatum bayinatum maqam Ibrahim, at dito ay merong tinatawag na mga tanda, bayinatum maqam Ibrahim, at saka yung kung saan si Propeta Ibrahim alayhis salam
dahil mataas na yung tinatawag na pagpapatay nila, kumuha siya ng isang bagay na doon siya tinatawag na tumayo para ipatayo ang Kaaba. So isa yan sa nagpaalam si Propeta Ibrahim alayhis salam kay Propeta Ismail alayhis salam at sinabi niya na magpapatayo, inutusan ako ng Allah subhanahu wa ta'ala na magpatayo ng unang sambahan para sa mga Muslim. At dito ay pinatayo nila. Nagtulungan si Propeta Ismail at saka si Propeta Ibrahim alayhis salam hanggang sa nung hindi maabot ni Propeta Ibrahim alayhis salam ay naglagay siya ng kanyang apakan. At dito makikita natin yung tinatawag na Maqamu Ibrahim sa malapit sa Kaaba ay merong Maqamu Ibrahim. Ayon sa mga history na nagsulat ng history, ang Maqamu Ibrahim ay malapit ito sa Kaaba. Malapit ito sa Kaaba. Sa panahon ni Umar ibn Khattab, ito ay kanyang inusog ng konti, nilagay doon, pinalayo ng konti sa Kaaba dahil doon sa mga nagtatawaf para maging maluwag ang lugar na ito. Pero sa panahon ng tinatawag na panahon ni Propeta Ibrahim alayhis salam, ito ay nilagay doon na malapit sa Kaaba dahil upang marating niya yung mataas na bakod, yung tinatawag na dingding ng Kaaba sa kanilang pagpapatayo ni Propeta Ibrahim alayhis salam. At saka si Propeta Ismail, sila ay nagtulungan kaya ginamit niya itong tinatawag na apakan niya. At dito makikita natin hanggang sa ngayon yung Maqamu Ibrahim na kung saan siya, doon si Propeta Ibrahim, doon siya umapak noong kanyang ipinapatayo kasama si Propeta Ibrahim alayhis salam ang tinatawag na ang Kaaba. Pagkatapos nun, isa sa mga kwento rin na nabanggit ay yung pagbisita ni Propeta Ibrahim alayhis salam kay Propeta Ismail alayhis salam. Nakapag-asawa na si Propeta Ismail alayhis salam at pagkatapos siya ay bumibisita doon. Bumisita siya ng isa sa mga nabanggit sa mga riwaya ay bumisita siya doon. May asawa na si Propeta Ismail at hindi niya natagpuan si Propeta Ismail alayhis salam. Nakita niya yung asawa niya, tinanong niya, nasaan ang asawa mo? Sabi niya, wala. Dahil sa panahon na yon, ang mga lalaki, sila ay naghahanap buhay sa mga malalayong mga lugar dahil yun ay panahon na walang maraming mga pagkain, kakaunti lamang. Kaya sila ay nagtatagal, minsan 1 o 2 araw na sila ay umaalis para maghanap buhay. At ang mga kababaihan, sila yung natitira sa kanilang mga bahay kasama ng kanilang mga anak. At dito, isang beses bumisita siya doon at tinanong niya ang kanyang asawa, nasaan si Ismail? Hindi siya nagpakilala. Tinanong lang niya diretso. Sabi nitong babae, siya ay lumabas para maghanap buhay. At sinabi niya, ano yung sitwasyon ng inyong pamumuhay ngayon? Ano yung pagkain niyo? Sinabi niya, napakahirap ng aming buhay. Lahat reklamo ang kanyang sinabi kay Propeta Ibrahim alayhis salam. At sinabi niya na siya ay aalis na at sinabi niya doon sa babae na sabihin mo sa kanya na iparating mo ang aking salam, yung pagbati ng assalamualaikum, at pagkatapos sabihin niya na palitan niya itong lalagyan ng kanyang pinto. Yung pagpasok sa pinto, yun yung ataba, tinatawag sa Arabic na ataba. Pagpasok mo, yan yung tinatawag na ataba, sabihin mo sa kanya na palitan niya itong yung sa pintuan niya, yung lalagyan ng pintuan niya, yung sa baba ng pintuan niya. Pagkatapos ay dumating si Propeta Ismail, tinanong niya kung anong may dumating ba, at sinabi niya meron isang lalaki matanda, ganito ang kanya. Nalaman ni Propeta Ismail na ito ang tatay niya na si Propeta Ibrahim alayhis salam. Pagkatapos ay sinabi niya, ano ba yung may iniwan ba siya na salita? Sinabi niya na pinaparating niya yung salam, pagkatapos sinabi niya na palitan mo yung baba ng pintuan mo. Sinabi ni Propeta Ismail alayhis salam na ito yung tinatawag na payo ng aking tatay na ikaw ay aking hihiwalayan. So wala siyang nagawa. Kaya hindi po sa panahon natin ngayon, hindi po pag sinabi ng ating tatay na hiwalayan mo asawa mo, hindi po pwede na hiwalayan natin agad. Si Propeta Ibrahim alayhis salam ay siya po ay propeta at mabuting tao. Okay? So ang kanyang mga ginagawa ay meron siyang tinatawag na kapahayagan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang mga propeta. Kapag sila ay nakagawa ng pagkakamali, itatama po sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At isa po sa aral na makukuha natin dito, yung pangalawang pagbisita niya
ay bumisita siya ulit. Merong bagong asawa si Propeta Ismail at wala na naman doon si Propeta Ismail. At tinanong niya ang kanilang kalagayan at sinabi niya na napakaganda ang aming kalagayan. Ano yung pagkain namin? Sabi niya, pagkain namin ay karne, gatas, at saka napakaganda ng aming buhay. Although sila ay mahirap ang kanilang pamuhay, pero yun po ang kanyang ipinaliwanag. So dito, isa sa mapulot natin na aral dito ay yung bilang asawa ay hindi po narapat na kahit, lalo sa ibang mga tao, yung mga sekreto natin ay sabihin natin kahit sino, yung pamumuhay natin sabihin natin kahit sino. Katulad nung pagpo-post sa Facebook, araw-araw, kumakain ka nito, ganito, ganoon, yung life mo, yung pamumuhay mo ay pinapakita mo sa mga tao, yan ay hindi po maganda dahil umiingat po tayo sa ayn. Sa ayn. Pagkatapos ay hindi po maganda na lahat ng sekreto ng asawa at ng pamilya mo, yung buhay mo ay sabihin mo sa ibang mga tao. So dito isa sa sinabi ni Propeta Ibrahim sa kanya na pagdating ni Ismail, sabihin mo sa kanya na binabati ko siya ng salam at sabihin niya na panatilihin niya ang lalagyan niya ng pintuan. Yung unang paghakbang mo sa pintuan, yun ang tinatawag na ataba, sa panatilihin niya. At yun ang pinaliwanag ni Propeta Ismail alayhisalam sa kanyang asawa na yun ang aking tatay at ako ay kanyang pinayuhan, inutusan na manatili ka sa akin. Yan ang isa sa mga mapupulot natin na aral sa kwento na ito. Kasama rin, siyempre hindi natin maiwan si Sarah na ang unang asawa ni Propeta Ibrahim alayhisalam. At kabilang, babalik tayo sa aya, banggitin natin yung aya. Surat Hud, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِمْ نَكِرَهُمْ أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقِ يَعْقُوبَ. Dito, dumating si Propeta Ibrahim alayhisalam, siya ay nanatili sa Sham kasama si Sarah. At dito dumating ang mga anghel. Sa ibang riwaya ay yung tatlong anghel na si Propeta, si Anghel Jibril, Israfil at saka si Mikail. Allahu alam, pero yung sabi nila dumating ang mga anghel, tatlong anghel. Ang ibang riwaya na nabanggit ay mga anghel o tatlong anghel. So dito ang mahalaga, mayroong mga anghel na dumating doon at pagkatapos ay dumating sila kay Propeta Ibrahim alayhisalam at ang kanilang unang pinunta doon ay para balitaan si Sarah at saka si Ibrahim alayhisalam na sila ay magkakaroon ng anak na itong si Ishaq at si Ishaq ay magkakaroon ng anak na si Yaqub. At dahil dito, kabilang din sa dahilan kung bakit sila dumating ay para sa parusahan ang mga nasyon ni Propeta Lut alayhisalam na ang kanilang ginagawa na kasalanan ay napakalaking kasalanan na ito ang pagkakagusto at yung pagtatalik ng lalaki sa lalaki. Ang mga tao doon ay sila, kung saan isinugo si Propeta Lut alayhisalam ay mga tao na ang kanilang gusto ay lalaki sa lalaki, kapwa lalaki sa lalaki, yan tinatawag na Lut. Ito yung tinatawag na mga nasyon ni Propeta Lut alayhisalam. Si Propeta Lut alayhisalam na isa po sa mga naniwala na kasama ni Propeta Ibrahim alayhisalam. At dahil dito, sinabi nung pagdating nila doon ay si Propeta Ibrahim alayhisalam ay siya ay napakabuti sa mga bisita niya. Kaya pagdating nila doon, kahit hindi niya kilala itong mga tao na ito, dahil sila ay nagkatawang tao, hindi anghel ang kanilang pagdating. At kumatay agad ng hayop si Propeta Ibrahim alayhisalam at ito ay hinanda niya sa kanila. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na bakit hindi kayo kumakain. Sinabi nila na dahil sila ay mga anghel syempre, at sinabi nila na huwag kang matakot dahil natakot si Propeta Ibrahim alayhisalam dahil sila kumakain. At sinabi ng mga anghel na ito kay Propeta Ibrahim alayhisalam na huwag ka matakot dahil kami ay mga anghel na isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya kami naparito dahil sa
upang parusahan namin ang tinatawag na mga nasyon ni Propeta Lut alayhi salam. At si Propeta Lut alayhi salam ang tanging nakaligtas at ang kanyang dalawang anak sa ibang mga riwaya, at lahat sila maging ang asawa ni Lut ay pinarusahan din dahil kabilang siya sa mga hindi nanampalataya. At dito, nagbalita din sila na magkakaroon ng anak, si Sarah, at kahit na nagkaroon ng tinatawag na pag-alilangan si Sarah, na sinabi niya na paano ako magkakaroon ng anak na ako ay tinatawag na isang matanda na at ang aking asawa ay tinatawag na matanda na rin. Sinabi ng mga anghel na ito na walang imposible sa kakayahan at kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito, nagkaroon siya ng anak kahit matanda na, at sinabi pa dito na magkakaroon kasi siyempre karamihan kasi pag may edad na at nagkaanak, maaring yung anak ay sasabihin natin na magkasakit at mabilis mamatay dahil matanda na yung babae. Pero dito, sinabi dito para maging taimtim sila, sinabi dito na magkakaroon kayo ng anak na si Ishaq, at yung si Ishaq na ito ay isang propeta, ay magkakaanak rin na si Yaqub alayhi salam, na siya ay tinatawag din na Israel. Siya yung Banu Israel, angkan ni Israel. At dahil dito, isa sa mga mapupulot natin na aral, ang isa sa pinakamalaking kasalanan na dahilan ng parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang gawain ng mga nasyon ni Lut alayhi salam, na ito yung pagkakagusto sa lalaki yung tinatawag natin na bakla. Yan sila sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi na ito ay mga isinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa mapulot natin na aral ay yung pagiging mabuti sa bisita. Karamihan po sa mga tao na sila ay nagiging mabuti sa kanilang mga bisita, makikita natin na sila po ay napakarami po mga biyaya na binibigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ay katangian ng mga propeta na sila ay mabuti po sa mga kanilang mga bisita. Ganun din na huwag mawala ng pag-asa. At ang kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay anuman ang kanyang gustuhin ay sasabihin lamang niya ang kun fayakun, mangyari ka at mangyayari ang bagay na yon. Kahit na tulad ng mayroon tayong mga sister, brothers na hindi sila magkaanak. Tayo po ay manalangin kay Allah, magtiwala kay Allah. Kapag po mayroon tayong tinatawag na nakalista na po yan sa ating qadr, yan ay nakatadhana na po yan, yan po ay kagustuhan ng Allah, mangyayari po at mangyayari yan. Ayaw man natin o hindi, kapag yan ay nakatadhana sa atin, ay wala pong imposible kapag yan ay ginusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha khaliqu kulli shay, sinabi ng Allah, ang Allah ang siyang lumika sa lahat ng bagay, at saka siya yung makapangyarihan sa lahat, siya yung may kakayahan sa lahat. So napakarami pong mga aral sa kwento ni Propeta Ibrahim alayhis salam. Una-una rito yung nabanggit natin, yung tauhid, na ito yung mensahe ng lahat ng mga propeta, pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha. At ganoon din yung hijrah. Kapag hindi mo maisabuhay ang iyong pananampalataya ng payapa sa iyong lugar, ay maghanap ka ng lugar. Ang lahat ng lugar ay pwede kang tumira kung hindi mo maisabuhay sa lugar mo ito ang relihiyong Islam, pumunta ka sa ibang lugar na kung saan dito mo maisasabuhay ang relihiyon. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang relihiyon ng tao. Ang mga makamundong bagay ay maaaring ito ay mawala, maaaring ito ay palitan sa iyo, maaari kang magtiis, at subhanallah, itong mga bagay nito ipapalitan sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man taraka shay'an li ajlillah awadahu Allah khairan minhu. Sino man ang iwan niya ang isang bagay para kay Allah subhanahu wa ta'ala, papalitan sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng bagay na napakainam kaysa doon sa iniwan mo na bagay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito labang po yung natin sa part 2 natin sa mga aral mula sa kwento ni Propeta Ibrahim alayhis salam. At inshallah po, subaybayan niyo po ang ibang mga propeta hanggang sa tayo dumating sa talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawa, gantimpalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pag-aral. Ganun din na hangarin natin, huwag natin kalimutan na tayo ay pumulot ng aral sa mga kwento na ito, at ganun din na isabuhay natin at ibahagi natin. Muli ako'y nagpapasalamat sa inyo. Sa lahat po muli nang bumati sa inyo ng Assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gantimpala kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli, Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.